Life After Prison. By Silence You. Kabanata 571. Ang paglulunsad ng espiritual na enerhiya mula sa isang tao ay isang bagay na tanging isang warrior king ang makakamit. Kinilabutan ang lolo nang makita ang ginawa ni Severin. Pagkatapos ng lahat, hindi alintana kung gaano kalakas ang isang profound master, ang pinakamaraming magagawa nila ay magpakita ng espiritual na enerhiya sa kanilang mga kamao kapag nasa labanan. Mga warrior king lang ang makakaatake gamit ang aura ng katawan. Malaki ang agwat sa pagitan ng pagkamit ng isang warrior king at isang profound master, at kahit 10 level 9 profound master ay hindi maaaring maging katapat para sa isang level 1 warrior king. Ganyan ang pagkakaiba sa pagitan ng magkabilang ranggo. Para sa kadahilan ng iyon, nakaramdam ng kalmado at panatag si Gracie matapos malaman na si Severin ay isang warrior king, dahil iyon ay mangangahulugan ng isang madaling siguradong tagumpay. Bahagyang ngumiti si Severin, pinitik muli ang kanyang mga daliri, at naglabas ng isang sinag ng liwanag patungo sa Grand Elder, na ang mukha ay namutla sa takot nang makita iyon at agad na kumilos upang iwasan ito. Bagamat nagawa niyang iwasan ito, dalawa sa mga elder ng Skydrake gang sa likod niya ang napatay sa isang pagkakataon. Ang mabilis na reaksyon ng Grand Elder ay medyo nagulat kay Severin. Sumugod siya sa isang kisap mata, lumitaw sa likuran ng Grand Elder, at pinalo siya ng isang sampal sa ulo ng Grand Elder bago pa makatakas ang matanda. Isang mapurol na kalabog ang narinig, at pinugutan ng ulo ang Grand Elder ng Skydrake Hall. Nataranta ang lahat dahil saglit lang na pinugutan ng ulo ni Severin ang 4 na Elder, at kasama rito ang 2 level 9 Profound Master. Ang pagkakaiba sa lakas ay hindi maisip. Oras na para sa isang patayan. Si Gracie at ang kanyang mga tauhan ay labis na nasasabik nang makita niya ang nangyari at hindi nagtagal ay pumasok sa isang killing frenzy. Sumusuko ako. Ako rin. Maraming tao ang sumuko kaagad nang makita nila ang pagkamatay ng kanilang mga nakatataas. Tanging ang mga may mas mataas na tagumpay ay lumaban sandali, ngunit pinugutan pa rin ng ulo. Ito ay isang madaling panalo para sa Echoes Hall. Ang iba sa inyo ay sumunod sa aming Grand Elder upang agawin ang ari-arian ng Skydrake gang. Pagkatapos ay nagsimulang mag-ayos si Gracie pagkatapos ng laban. Nang maayos na ang lahat, lumapit siya kay Severin at sinabi sa kanya. Masyado kang malakas, Supreme Leader. Salamat sa tulong mo sa paglutas ng isyong ito para sa amin. Hindi ko na kailangang mag-alala na pilitin pa ako ni Rod na pakasalan siya. Sabi ni Severin na may mahinang ngiti. Magkakasama tayong lahat dito. Tama lang na gawin ko ito. Sir. Sinabi sa akin ng tatay ko na ang Supreme Leader ng Dracodeus Temple ay isang matandang lalaki. Siya ba? Siya ba? Napaisip si Gracie at nagpas siyang tanungin si Severin. Ngumiti ng pilit si Severin at sinabing. Siya. Siya ang nag-iwan ng kaguluhang ito sa akin. Life After Prison. Kabanata 572. Gulo. Halos himatayan si Gracie matapos marinig iyon at tinanong si Severin. Ano ang ibig mong sabihing gulo? Ang Echoes Hall ang magiging pinakamakapangyarihang gang sa Brookton mula ngayong gabi. Kailangan mo ba ng pera, Supreme Leader? Mabibigyan ka namin ng pera bawat taon. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang kailangan mo at maibibigay namin ito sa iyo. Sa iyo na ang Echoes Hall. Nakangiting ngumiti si Severin at sinabing. Hindi ko kailangan ng pera. Sa aking paningin, ang pera ay isang numero lamang at isang panlabas na bagay. Ang dating Supreme Leader ay nagbigay sa akin ng higit sa sapat na pera para gastusin. Madali kong mabibili ang buong lungsod ng Brookton kung gugustuhin ko. Napabuntong hininga si Gracie nang marinig iyon dahil napakalaking halaga iyon ng napakalaking pera sa halip na halaga ng maraming asset. Ang pera na mayroon si Severin ay mahalagang kapital at daloy ng salapi. Bakit mo ito tinawag na gulo, gayunpaman? Sinabi ng tatay ko na magkakaroon ng 12 bulwagan na pinangalanan ayon sa Oriental Zodiac. Sa pangkalahatan, kami ay isang napakalakas na puwersa. Hindi ka ba gaanong interesado sa amin? Naguguluhang tumingin si Gracie sa binata sa kanyang harapan.
Hindi pa siya naging kasing curious tungkol sa isang tao gaya ng ginawa niya sa misteryosong Supreme Leader na lumitaw ng wala saan. Ngumiti lang ng pilit si Severin at sinabing, "Una, hindi ako masyadong interesado sa mga bagay na ito, at gusto ko lang mamuhay ng komportable. Pangalawa, nang ibigay sa akin ng matanda ang singsing na ito, hiniling niya sa akin na hanapin ang mga bulwagan, ngunit hindi niya sinabi sa akin kung saang mga lungsod matatagpuan ang 12 bulwagan na ito. Ang sakit sa leeg na hanapin." Habang sinasabi niya iyon, huminto siya saglit at nagpatuloy. "Maswerte ako sa pagkakataong ito at nakatagpo ako ng isa dito, kaya ngayon ay 3 hall na ang kabuuan. Ang una ay ang Draco Hall ng Brookborn, ang pangalawa ay ang Moss Hall ng Riversen, at ang pangatlo ay ang iyong Echoes Hall." Hihihi. Nakikita ko. Hindi napigilan ni Gracie na takpan ang bibig at tumawa nang marinig iyon. "Sinabi ng tatay ko na kakaiba daw ang personalidad ng matandang nagtayo ng Echoes Hall, kaya parang tinutokso ka lang niya." Ngumiti si Severin at sinabing, "Oo, mapaglaro siyang tao sa puso, pero mabait siyang tao. At isa pa, wala ako sa kinatatayuan ko ngayon kung wala siya." Biglang naisip ni Severin at nagtanong siya, "Nasaan ang tatay mo, bakit hindi siya sumama sa iyo?" Nawala sa isang iglap ang ngiti sa mukha ni Gracie at medyo naging sentimental siya. "Iniwan ako ng tatay ko ilang taon na ang nakararaan. Namatay siya sa pamamagitan ng sakit na cancer. Itinulak ako sa pagiging pinuno ng Echoes Hall, at napilitan akong magnganga ang aking mga ngipin at manatili hanggang ngayon." Pagkatapos ay pinawi ni Gracie ang kanyang kalungkutan at sadyang pilit na ngumiti para sabihin, "Pero hindi naman masyadong masama. Masaya ako na nagpakita ka at tinulungan mo akong lutesin ang napakalaking isyu sa oras na malapit na akong malugmok. Hindi ko na alam kung paano pa kita pasasalamatan. Karaniwan akong nagbibigay ng pera sa mga tumulong sa akin, ngunit mukhang hindi mo naman kailangan ng pera." Pagkatapos ay kinagat ni Gracie ang kanyang mapupulang labi nang lumitaw ang pamumula sa kanyang mukha at halos pabiro niyang sinabi, "Bueno, kung ayaw mo ng pera, kung gayon paano ko suklian ang iyong kabaitan sa pamamagitan ng pangakong ibibigay ko ang aking puso sa iyo?" Nagulat si Severin, at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay para sabihin, Hindi. Hindi. Huwag. Hindi ko magagawa iyon. Mayroon akong asawa at anak na babae." "Hahaha." Hindi napigilan ni Gracie ang pagtawa at sinabing, "Natakot ka, di ba? Nagbibiro lang ako." Pagkatapos ay sinuntok niya ng mahina ang dibdib ni Severin na para bang best of friends sila. "Siya nga pala, kung may oras ka, maaari mo ba akong tulungan na magbantay sa iba pang mga bulwagan tulad ng Sus Hall, Gallus Hall, o isang katulad nito? Ipaalam sa akin kaagad kapag mayroon kang balita tungkol sa kanila, dahil isa rin sila sa ating mga bulwagan." Nagpa siya si Severin na humingi ng tulong sa kanya. Hihihi. Matapos marinig iyon ni Gracie, hindi niya napigil ang tumawa ulit. "Medyo nahihiya ako ng pagtawanan nila ang Echoes Hall bilang Ikas Hall, ngunit ngayon na naiisip ko ito, ang Sus Hall at Gallus Hall ay maaaring mas madaling pagtawanan ng mga tao." Hahaha. Hindi rin napigilan ni Severin ang tumawa. Hahaha. Mapaglaro talaga ang matandang iyon. Hindi ako nakaimik nang makita ko ang lahat ng bulwagan na ipinangalan sa mga pangalan ng hayop na ito sa Latin. Life After Prison. Kabanata 573. Sinulyapan ni Gracie si Severin at hindi naiwasang sabihin, "Bueno, dahil halos tapos na ang lahat dito, maaari na nating ipaubaya ang natitira sa mga matatanda. Ang Echoes Hall ang magiging pinakamalaking organisasyon dito sa Brooklyn bukas, at kahit ang mansyon ng ating lungsod ay hindi maglalakas loob na saktan kami." Pagkatapos ng isang pause, idinagdag niya, "Naghahanda ka pa ba para sa ilang mga inumin? Mayroon pa akong ilang masarap na alak pabalik sa aking lugar, kaya bakit hindi tayo mag-enjoy ng kaunti sa sandaling bumalik tayo?" Tumanggaw si Severin matapos pag-isipan ang kanyang proposal. "Oo naman. Gusto kong makipag-chat at mas maunawaan pa ang tungkol sa Echoes Hall." Pagkatapos ay bumalik silang dalawa kasama ni Gracie na inakay si Severin sa isang villa area. "Hall Master.
Mahigit 100 mga tao ng Equus Hall ang naatasang magpatrolya sa lugar sa gabi, at magalang nilang binati si Gracie nang iparada niya ang kanyang sasakyan at naglakad kasama si Severin. Tumango si Gracie. Salamat sa iyong pagsusumikap. Nang matapos ang kanyang pangungusap, ngumiti siya kay Severin at sinabing, "Halika, gwapo. Narinig kong tinawag ka ni Winnie na gwapo, kaya parang gusto kong tawagin ka ring gwapo. Mas pala kaibigan ito, at sa tingin ko ay magiging maayos ito dahil ayaw mong ilantad ko ang iyong pagkatao." Tumawa si Severin at sumama sa kanya. "Hahaha. Oo naman. Gwapo ako. Hahaha." Natigilan ang mga lalaking nagpatrolya pagkaalis ni Severin. Ang isa sa kanila ay lumunok at nagtanong sa iba, "Napansin mo ba na nakangiti si Hallmaster?" Ginawa ko. Hindi ako makapaniwalang nakangiti talaga siya." Nagulat din ang isa pang lalaki. Higit pa sa ngiti ang ginawa niya. Tinawag pa niyang gwapo ang lalaking iyon, at nakabalik lang sila sa gabing ito. Sinundan siya ng lalaking iyon sa villa na tinutuluyan niya. Sa tingin mo, kasama niya ito ngayong gabi? Hindi naiwasang mahulaan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki nang marinig niya ito. Hindi pwede iyon. Hindi. My goddess. Nagtagumpay ba ang lalaking ito na lupigin siya? Hindi ko ito matatanggap. Biglang nadurog ang puso ng isa sa mga lalaki doon. Ang katabi niya ay nagpahid ng asin sa kanyang sugat at sinabing, "Huwag mo nang isipin iyon. Hindi darating ang iyong pagkakataon. Maaaring maganda at sexy ang ating Hallmaster, ngunit hindi siya ganoon kadaling mapaamo. Dapat ay may higit pa sa lalaking iyon bukod sa pagiging gwapo niya. Dapat ay sanay din siya sa anumang paraan. Pero hindi ko pa narinig na binanggit siya ng aming Hallmaster. Kailan siya dumating sa buhay niya? Medyo matapang din siya. Hindi ba siya natatakot na patayin siya ng pinuno ng Skydrake Gang?" Ang ilang mga tao ay may naguguluhan na hitsura at nagsimulang talakayin ang lahat sa isa't isa. Maliwanag, ang grupo ng mga taong nanatili sa tungkuling bantay ay walang ideya kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Pareho silang walang alam sa katotohanang patay na si Rod, ang Skydrake House leader, at ang sitwasyon sa Brookton ay ganap na magbabago kapag sumikat na ang araw. "Bakit hindi ka maligo habang ako ay maghahanda ng ilang kakanin at maghahanda ng alak?" Mungkahi ni Gracie kay Severin pagkapasok nila sa villa. Life after prison. Kabanata 574. Oo naman. Tumango si Severin at umakyat sa taas para maligo. Nang umakyat na si Severin, hindi napigilan ni Gracie na hawakan ang pisngi niya at mamulong sa sarili. Goodness gracious. Bakit ako namumula? Hindi ako makapaniwalang nahihiya ako sa harap ng Supreme Leader. Kailangan ko nang matanggal ito. Siya ay maaaring isang napakakamangha-manghang tao, ngunit siya ay dapat na maging aking superior. Itigil na rin ang pag-iisip na iyon, na para bang wala siyang asawa at mga anak. Sa sumunod na segundo, gayunpaman, isa pang boses ang tumunog sa kanyang isipan. "Ano ang kinatatakutan mo, Gracie? Mahalaga ba kung mayroon siyang asawa? First time mong makatagpo ng lalaking kayang magpatibok ng puso mo. Pagsisisihan mo ito habang buhay kung hindi mo sasamantalahin ang pagkakataon. At saka, sexy ka at magandang babae. Walang tao ang makakalaban yan." Kudlit. Hindi napigilan ni Gracie ang sarili na hayaang tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon. Ang palabas ni Severin, lalo na, ay lubos na nabighani sa kanya, at ang pagmamalasakit nito sa kanya pati na rin ang pakiramdam ng seguridad na ibinigay niya sa kanya ay isang bagay na hindi na niya naranasan pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama. Paglabas ni Severin na nakaset ng pajama pagkatapos maligo, nakita niya ang ilang bote ng red wine at ilang pagkain sa mesa sa sala kasama si Gracie na naligo at nagpalit ng sexy na maroon suspender night dress. Siya ay isang kaakit-akit na babae, at ang paraan ng kanyang pananamit ay lalo siyang nakakabighani, lalong tumambad ang kanyang mahahabang sexing legs at maselang collarbone. Nakita kong naligo na rin ang Hallmaster. Saglit na natigilan si Severin at agad na napagtanto na hindi nararapat para sa kanya na patuloy na tumingin sa kanya, kaya ang dahilan kung bakit siya gumawa ng maliit na usapan sa lalong madaling siya pumunta sa ibabaw. Oo.
Tumango si Gracie, ngunit ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumibok ng mas malakas kaysa dati. Sa bagay, first time niyang magbihis ng ganyan sa harap ng isang lalaki. Bagamat nakaugalian niyang magsuot ng kapareho sa harap ng ibang tao, ang kanyang mga damit sa pangkalahatan ay mas konserbatibo kaysa doon. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon na nagsuot siya ng isang bagay na napakahayag. Bumibilis ang pintig ng puso niya at medyo namumula pa siya, pero nagkunwaring relax siya habang binuhusan ang bote ng red wine at ibinuhos kay Severin. Hindi mo na ako kailangang tawaging Hallmaster, guwapo. Tawagin mo na lang akong Gracie. Ayokong magkaroon ng napakaraming formalidad sa pagitan natin. Okay, Gracie. Severin then cleared his throat awkwardly at hindi alam kung saan titingin dahil si Gracie nakaupo lang sa tapat niya. Pagkatapos ng ilang tahimik na pag-iisip, hindi niya maiwasang magtanong. Kung gayon, Gracie, palagi ka bang nagsusuot ng ganito? Bahagyang ngumiti si Gracie at sinabing, oo naman. Palagi kong sinusuot ito sa bahay pagkatapos maligo. May mali ba? Wala namang ibang tao dito, at mas komportableng magbihis ng ganito. Ha! Ang tanging oras na makapagpahinga ay pagkatapos kong maligo sa gabi at maghanda para matulog. Ngumiti si Severin at kinapa siya ng baso. Well, paano kung mag-toast tayo kung gayon? Hindi mo ba iniisip na tadhana ang nagdala sa atin dito ngayon? Sa tingin mo, tayo rin ay nakatadhana. Lalong bumilis ang pintig ng puso ni Gracie, at pagkatapos inumin ang alak sa tasa, hindi niya maiwasang bahagyang ibaba ang ulo. Sa isip niya, naisip niya. Gustong-gusto yata ng mga lalaki kapag ganito ang pananamit ng mga babae. Ngayon ay pinag-uusapan pa niya ang tungkol sa kapalaran at mga bagay na tulad niyan. May pinapahiwatig ba siya sa akin? Teka, umaasa ba ang aking Supreme Leader na may mangyayari sa pagitan namin ngayong gabi? Life After Prison. Kabanata 575. Tiningnan ni Severin ang mahiyaing kilos ni Gracie at agad niyang nalaman na mali ang pagkakaintindi niya. Ang kapalarang sinasabi niya ay hindi ang kapalaran sa pagitan ng isang lalaki at isang babae, ngunit kapalaran na nakatagpo siya ng isa sa 12 bulwagan. Ito ay masama. Masyado siguro akong gwapo para magka-interes sa akin itong magandang babae dito. Kudlit. Maaaring sinusubukan niyang magpahiwatig ng isang bagay kapag nagbihis siya ng mapang-akit pagkatapos maligo. Kudlit. Ang kapaligiran dito ay agad na naging awkward, at sa ilang sandali, ni isa sa kanila ay walang alam kung ano ang sasabihin sa isa. Hayaan mo akong magbuhos ng baso para sa iyo, guwapo. Maya-maya, si Gracie ang unang bumasag sa katahimikan. Nagmadali siyang nagbuhos ng alak para kay Severin at sadyang nagtanong. Nga pala, paano kayo nagkakilala ng asawa mo? Nagseselos ako na nagpakasal siya sa isang napakagandang lalaki. Nakangiting ngumiti si Severin at sinabing, nakilala ko siya sa pinaka hindi maisip na paraan na posible. Nagsimula ang lahat 5 taon na ang nakalilipas ng karelasyon ko ang isang kaklase ko sa kolehiyo na mahal ko. 3 taon kaming nag-date, at ginawa ko ang lahat ng hiling niya sa akin. Pagkatapos naming magtapos, binigyan ng pamilya ko ng dote ang kanyang pamilya at paara sa pagpapakasal namin. Marami siyang alak kasama si Wesley noong gabing iyon, at nagsimula siyang magbukas habang inaalala niya ang kanyang nakaraan pagkatapos itong sabihin ni Gracie. Humigop ng red wine si Severin at sinabing muli. Nang bumili kami ng bahay na matitirhan pagkatapos naming ikasal, naisip ko kung paano siya pakasalan, magtrabaho ng husto, magkaanak, bumuo ng pamilya, at mamuhay ng masaya ng magkasama. At pagkatapos, sabik na tanong ni Gracie, nagpakasal na ba kayo ng fiancé mo? Nasa sabik siyang makilala pa si Severin. Umiling si Severin. Hindi. May isang mayamang lalaki na nagngangalang Easton ang nag-set up sa akin. Inayos niya na lasingin ako ng mga kaibigan ko, at pagkatapos ay nakipagpustahan sa akin. Hindi ako matino noon, at siya. Ikinwento ni Severin ang nangyari noong gabing iyon. Matapos pakinggan ang buong kwento, napuno ng emosyon si Gracie habang sinabing, hindi ko akalain na ang aming Supreme Leader ay madaming pinagdadaanan. Napakasamang tao ni Lucy.
Kahit na makulong ka at hindi ka na niya mahal, wala siyang dahilan para tretuhin ang iyong mga magulang ng ganoon. Mapalad siya na hindi mo siya pinatay. Hindi ako makapaniwala na paulit-ulit niyang gagawin ang mga kahindek-hindek na bagay sa iyo. Nakangiting ngumiti si Severin at sinabing, "Oo, pero nakaganti na ako." Mawawasak sana ang pangarap niya noong ginawa kong bangkarote si Easton at iniwan siya sa malaking utang, pero hindi ko inaasahan na magiging komportable siya na naging boyfriend niya ang isa sa aming kaklase ilang araw lang pagkatapos bumalik galing abroad mula sa Cherrydom. Cherrydom. Sila ang pinakamasama. Dapat magpasalamat siya na ang ginawa mo lang ay baliin ang isang paa niya at sirain ang kanyang kakayahan. Hindi ko inaasahan na kukunin niya ang mga tauhan niya para guluhin ka. Kasuklam-suklam siya. Habang nagsasalita si Gracie, hindi niya maiwasang kumuyam ang kanyang mga kamao na parang nagpoprotesta sa kawalang katarungang ginawa kay Severin. Sabi ni Severin na may mahinang ngiti. "Haha, alam mo, may mga pagkakataon na ang pagpatay sa isang tao ay napakagaan ng parusa para sa kanila. Natutuwa ako kapag wala silang kapangyarihang gawin sa akin kahit na hindi nila ako matiis." Biglang napaisip si Gracie at tinanong si Severin. "Magpapakita ka ba ng awa sa hinaharap kung sasabihin nila sa mga tao mula sa slasher gang na patayin ka? Kung gagawin mo, magagalit ako, at hahanapin ko ang lalaking Cain na iyon para mapatay ko siya." Life After Prison. Kabanata 576. Umiling si Severin at sinabing, "Pareho nating kinasusuklaman si Cherrydom, tama ba? Kung patay na si Cain, hindi ba't ang mga tao ni Cherrydom ay magpapadala sa kanilang sarili sa kanilang kamatayan? Isinasaalang-alang kong patayin si Cain bago ako maglakbay para walang maasahan si Lucy. Magagalit siya kapag nangyari iyon. Kung gayon bakit hindi mo hanapin si Lucy at patayin din siya?" Walang iniisip na sabi ni Gracie. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Severin. Kumunat ang noo ni Gracie. Isang bigla ang napagtanto sa kanya at malungkot na sinabi niya, "Naiintindihan ko na kung bakit ngayon. Pinahahalagahan mo ang mga relasyon na mayroon ka sa mga tao, maging romantiko man o platonic, at tiyak na minahal mo siya ng husto sa loob ng 3 taon na nililigawan mo siya. Kung hindi mo iyon nararamdaman, hindi mo nabasag ang bote ng beer na iyon sa ulo ni Easton kung gaano kahirap isipin kung gaano kahirap ang isang taong minahal ko ng husto para sa kapakanan niya. Iyon ang dahilan. Gayunpaman, paulit-ulit akong nagtitiis sa kanya, ngunit kung itulak niya ako sa linya, nagtitiwala ako na hindi ako magpapakita sa kanya ng anumang awa kapag nangyari iyon." Naisip ni Severin ang posibilidad na iyon at malamig na ngumiti sa huli. Mas lalo siyang hinangaan ni Gracie at hindi niya napigil ang sabihin, "Ang tanga ni Lucy. Hindi kanya dapat iniwan noon. Napakalaking biyaya ang pagkakaroon ng isang tulad mo sa tabi niya. Lalo akong nagseselos sa asawa mo." Hindi inaasahan ni Severin na uulitin niya iyon at medyo nakaramdam siya ng awkward. Pagkatapos ng lahat, ano ang mas malinaw na senyales na maibibigay ng isang babae kapag sinabi niya sa isang lalaki na naiingit siya sa kanyang asawa? Hindi niya sasabihin ang ganoong bagay kung wala sa isip niya ang ideyang iyon. Inom tayo." Tumikim si Severin at itinaas sa kanya ang isang baso. Si Gracie ay nasa mabuting kalooban din, at uminom siya ng ilang tasa ng sunod-sunod. Tiningnan ni Severin kung gaano ka-sexy si Gracie at hindi niya maiwasang magtanong ng nakangiti. "Sigurado akong maraming lalaki ang may gusto sa isang tulad mo, Gracie." Nang marinig iyon, tumawa si Gracie at sinabing, "Hahaha. Isa akong tigre sa mata ng maraming tao, at hindi sila mangangahas na manligaw sa akin. At saka, hindi ako interesado sa mga ordinaryong lalaki. Ang tanging mga taong may lakas ng loob na subukan at makuha ang puso ko ay ang mga taong tulad ni Rod, na may lihim na motibo at hindi natatakot sa kamatayan." Tumanggaw si Severin, seryosong tumingin sa kanya, at sinabing, "Ikaw ay nasa 20s pa lang, at maaaring hindi naging madali para sa iyo na pamahalaan ang ganoong kalaking organisasyon. At saka, kung minsan hindi ka harsh, tapos malamang hindi matatanggap ng iba na ang babaeng tulad mo ang namamahala sa Echoes Hall. Naniniwala akong malambot ka sa puso, ngunit kailangan mong kumilos sa lahat ng posisyon.
Naninigas ang ngiti ni Gracie nang marinig iyon at kinagat niya ang mapupulang labi habang sinasabi kay Severin. Tama ka, may mga pagkakataong sobrang pagod na ako, at hindi pa ako nakakatulog ng maayos pagkatapos ng paghanga ni Rod sa akin. Nagpapasalamat talaga ako sa ginawa mo ngayon. Iinom ako ng 3 baso bilang toast sa iyo, Supreme Leader. Pagkasabi niyon, nagbuhos siya ng 3 baso ng red wine at sabay-sabay na ininom ang mga ito. Life After Prison. Kabanata 577. Wow, wow, dahan-dahan lang dyan, Tigress. Ayokong malasing ka. Hindi napigilan ni Severin na paalalahanan siya matapos makita siyang umiinom ng maraming alak. Gayunpaman, ngumiti si Gracie ng kaakit-akit at sinabi sa kanya. Bakit ka nalilito? Nagtitiwala ako na ang aking Supreme Leader ay isang disenteng tao na hindi magsasamantala sa iba. Sigurado yan. Mapait na ngumiti si Severin, ngunit medyo natahimik siya habang palihim na nag-iisip. Kahit na disenteng tao ako, hindi pa rin iyon dahilan para magbihis ka ng napaka-sexy. Higit pa rito, ang kanyang bahagyang nakahilig na poster ay nagsiwalat ng higit pa sa kanyang cleavage, na nagpatahimik kay Severin at nagtulak sa kanya na tumingin sa ibang lugar. May isa pa tayong bote dito. Pagsaluhan natin. Matapos buksan ni Gracie ang huling bote ng red wine, tumayo siya, nagsalin ng kaunti para kay Severin, at sinabing, nag-aalala ka ba na baka lalamunan ka ng isang tigre na tulad ko? Sa kabila ng katahimikan na ipinakita niya nang sabihin niya iyon, sa kaibuturan niya, labis siyang nakaramdam ng kaba. Kahit na parang nagbibiro lang siya, ang tunay niyang intensyon ay makita ang reaksyon ni Severin, kung may interes man ito sa kanya, hindi niya ito tatutol kung ang isang bagay ay humantong sa iba. Ang kanyang ulo ay umiinit dahil sa lahat ng pag-inom, ngunit siya ay nasa mabuting kalooban dahil napakatagal na mula noong siya ay nagkaroon ng pagkakataong makapagpahinga ng ganoon. Hahaha. Hindi naman. Tumawa si Severin at ininom ang alak na ibinuhos sa kanya. Ako. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong ako ay nakarelax ng ganito. Maraming salamat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na nakatiis si Gracie at humiga na siya sa mesa nang matapos ni Severin ang kanyang huling tasa at matutulog na sana. Gracie, hindi na kaimik si Severin. Masasabi niyang napakasaya ni Gracie ng gabing iyon, ngunit masyado niyang binaygo ang kanyang bantay sa harap niya. Hindi niya maalis sa kanyang ulo kung gaano kalakas ang loob ng maganda at sexing babae na magpakalasing sa harap ng lalaking kakakilala lang niya. Walang imak si Severin. Ang tanging magagawa niya ay lumakad, siguraduhing ayos lang siya, at pagkatapos ay alamin kung aling silid sa villa ang pagmamay-ari niya. Nang sa wakas ay natagpuan niya ito, bumalik siya, walang magawang umiling, sa kabinuhat ang kalahating malay na si Gracie sa kanyang silid. Maraming salamat. Maraming. Supreme Leader. Nataranta na sabi ni Gracie nang maramdaman niya ang isang pares ng malalakas na bisig na humawak sa kanya hanggang sa marahan siyang inihiga sa kama. Pagkatapos noon, naging blur ang memorya niya. Napatingin si Severin sa magandang babae na mahimbing na natutulog sa kama. Ang kanyang sexing mapupulang labi at balingkinita na mahahabang binti ay nagparamdam sa kanya ng kaunting pagkataranta, at mabilis siyang umalis. Lumabas at isinara ang pinto. Dumating siya sa isang bakanteng kwarto na nasa tabi lang niya at natulog. Kinaumagahan, pasado 8:00 na nang magising si Severin. Lumabas siya, naghanap ng malapit na palikuran, at pumasok. Pagbukas pa lang niya ng pinto ng inidoro, nahuli siyang hindi nakahanda nang makita ang isang magandang figure na nakasquat sa inidoro na may lasing na ekspresyon. Sino ka? Medyo nahihilo si Gracie nang magising siya kanina, at nagtungo siya sa banyo pagkatapos makaramdam ng ganang pumasok. Dahil wala pang nang-ahas na pumasok sa villa niya noon, tuluyan na niyang nakalimutan na niyaya niya si Severin na makipag-inuman noong nakaraang gabi. Sa parehong dahilan, nagpunta siya sa banyo at isinara ang pinto nang hindi nakalock tulad ng lagi niyang ginagawa. Dahil dito, labis siyang natakot nang makita niyang pumasok si Severin. Life After Prison. Kabanata 578. Supreme Leader, ikaw pala. Paumanhin, ako.
Napagtanto ni Gracie na ang kaharap niya ay ang kanyang superior, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay nagkamali siya. Ahem. Bakit hindi mo nilock ang pinto? Nakaramdam din ng hiya si Severin at agad na umatras. Pagkalabas niya at pagsara ng pinto, hindi niya naiwasang iwaksi ang naguguluhan niyang pakiramdam habang ang imahe ng maputi niyang katawan ay nananatili sa kanyang isipan ng ilang sandali. Makalipas ang ilang segundo, hindi niya napigilan ang sarili na matawa habang nakatayo sa labas ng pinto. Nakakatuwa dahil hindi niya sinasadyang nakita ang isang bagay na hindi niya dapat makita, kaya siya ang dapat na humingi ng tawad. Gayunpaman, naging mas balisa si Gracie kaysa sa kanya, at humingi pa ito ng tawad sa kanya sa halip na sisihin siya sa pagpasok. Og. Paano ako nalasing? Nakalimutan ko na natutulog siya sa itaas nang magising ako kaninang umaga. Hindi alam ni Gracie kung matatawa o maiiyak habang nakaupo sa banyo, at hindi niya alam kung gaano kalaki ang nakita ni Severin sa anggulong iyon kanina. Siya ay isang babae, kung tutusin, at walang nakakita sa kanyang katawan noon. Pagkaraan ng ilang oras na tulala sa salamin, sa wakas ay binuksan ni Gracie ang pinto, nagpanggap na kalmado, at lumabas habang sinasabing, "Maaga ka talagang nagising ngayon. Akala ko natutulog ka pa." Nagkunwari si Severin na parang walang nangyari at mahinang ngumiti sa kanya sabay sabing, "Hihihi. Balak kong umalis ng mas maaga dahil nag-aalala ako na baka hindi ko maabot ang lupol sa gabi. O sige, magpapalit na ako. Sabay na tayo mag-breakfast mamaya at magkita na lang tayo pagkatapos." Sabi ni Gracie kay Severin matapos itong mag-isip. Pagkasabi niyon ay agad itong lumapit sa kanya. Kwarto at isinara ang pinto sa likod niya. Phew! Kumunat ang noo ni Gracie pagkapasok sa kwarto niya at nakaramdam siya ng kakaibang awkward gaya ng dati. Nakakahiya naman. Tiyak na nakita niya ang katawan ko kanina, pero hindi ko kayang tanungin siya kung nakita ko siya. Hindi naman siguro siya magpapaligoy-ligoy na magsasabi sa mga tao, di ba? Hindi. Mabuting tao ang Supreme Leader. Wala siyang sasabihin kahit kanino. Bulong ni Gracie sa sarili at maya-maya ay nakakita ng damit na medyo maganda. Pagkatapos ilagay ito, nagpasya siyang maglagay ng ilang pampaganda at lumabas lamang pagkatapos masiguradong maganda siya. Pagbaba niya ay nagpalit na si Severin at hinihintay siya. Hindi niya maiwasang matigilan sandali nang makita niya si Gracie na nakasuot ng napakagandang damit. Siya ay hindi kapani-paniwalang maganda, at ang kaakit-akit ngunit bahagyang cute na hitsura kapag siya ay ngumiti ay halos kapantay ni Diane. Siyempre, hindi masabi ni Severin kung sino sa dalawang babae ang mas maganda, dahil pareho silang kakaiba sa kanilang paraan at mahirap matukoy ang isang malinaw na nagwagi. Tara na at mag-almusal na tayo. Tawagan ko pa ba ang mga tao ko para makita ka? Kinagat ni Gracie ang mapupulang labi at tinanong si Severin pagkatapos maglakad palapit sa kanya. Sinabi ni Severin, Hindi na kailangan. Hindi ako sanay na maraming tao. At dahil nagmamaneho ako, hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo para makita mo ako. Ngunit hindi iyon nararapat. Ikaw ang Supreme Leader. Tama lang na paalisan kita. Nakangiting sabi ni Gracie. Hindi mo kailangang dumaan sa lahat ng problemang iyon. Talaga. Sapat na para makita mo ako kapag sumakay ako sa aking kotse. Ngumiti ng mahina si Severin. Okay, pero ang almusal ay aking librera. Giit ni Gracie. Life After Prison. Kabanata 579. Hindi nagtagal, lumabas silang dalawa sa isa't isa. Sa sandaling iyon, may ilang matatandang darating at mag-uulat tungkol sa kanilang gawain. Sa sandaling makita nila si Gracie na nakasuot ng damit, halos malaglag ang panga ng unang elder at hindi niya maiwasang magtanong. Ma'am, saan ka pupunta? Napatulala siya dahil madalas itong magsuot ng masikip na leather na pantalon o maong na mas konserbatibo sa estilo. Gayunpaman, lumabas siya ng umagang iyon na may suot na damit bulaklak na damit na hanggang tuhod, hindi kukulangan. Kung hindi nila ito nakita sa kanilang sarili, iisipin nila na nanaginip sila. Ano ang lahat ng inyong mga ekspresyon? Kailangan ba masyado kang sobra-sobra?
Lalabas ako para mag-almusal kasama ang ating Supreme Leader. Aalis na siya. Napangiti ng mahina si Gracie at sinabi sa mga matatanda, na muli. Gulat na gulat dahil may ngiti sa labi si Gracie. Ito ay isang pambihirang tanawin na nagsimula silang magtaka kung siya pa rin ang parehong mabangis na tigre noong una. Agad na sumimangot ang pangalawang matanda at naisip. Naipanalo ba ng Supreme Leader ang tigre na ito kagabi? Walang ibang paliwanag kung bakit malaki ang kanyang pagbabago sa loob lamang ng isang gabi. Pumunta kami dito para ipaalam sa iyo na marami sa mga taga Skydrake Gang ang sumuko sa atin, at nakuha rin natin ang kanilang mga ari-arian. Sa pagkakataong ito, hinihintay namin na bilangin mo ang kabuuang halaga ng nakuha namin. Sabi ng lolo habang humakbang pasulong. Tumanggaw si Gracie bilang kasiyahan at sinabing, kayo na ang mag-isip nito. Kakain ako ng almusal kasama ang ating Supreme Leader, at pinaplano kong bigyan ang aking sarili ng isang araw na pahinga mamaya. Kung mayroon kang anumang bagay na nais mong ipaalam sa akin, maaari mo itong gawin bukas. Naiintindihan. Agad namang gumagalang ang mga matatanda habang pinapanood silang dalawa na umalis. Nagbago na siya, at napakalaking pagbabago sa bot. Paano niya naiisip na magpahinga sa isang mahalagang sandali? Napaungol ang Grand Elder sa gulat nang umalis sina Gracie at Severin sa villa. Ang pangalawang Elder ay nahulaan at sinabi. Tiyak na nasakop niya siya kagabi, kung hindi ay hindi magtatapos ang mga bagay sa ganito. Pero, ang sabi ng ikatlong Elder. Parang mas matanda siya sa kanya, at malamang na may asawa na siya. Anong alam mo? Hindi na ako magtataka kung ang isang tulad niya ay may isang dosenang asawa. Ang kanyang talento ay parang isang pambihirang hiyas, at kahit na ayaw niyang pakasalan ang ating Hallmaster, maaari siyang palaging magkaroon ng isang pribadong relasyon sa kanya. Naniniwala ako na ang kanyang saloobin ay nagbago pagkatapos nilang gawin ito kagabi. May pananalig na sabi ng pangalawang Elder. Tumanggo ang Grand Elder at sinabing, makatuwiran na gusto niyang mag-day off ngayon. Malamang pagod na pagod siya kagabi. Pupusta ako na matutulog siya at aabutin ang kanyang pagtulog kapag bumalik siya mamaya. Ang kanilang mga pananaw ay ibinahagi rin ng ikatlong matanda. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya napigilan ang sarili mula kay Hoghing at sinabing, hahaha. Magpakasal man o hindi ang ating Hallmaster sa Supreme Leader ay hindi mahalaga hanggat siya ay natutulog sa kanya. Aalagaan niyang mabuti ang ating Equus Hall sa hinaharap. Ang pagkakataon para sa ating bulwagan na makatanggap ng espesyal na pagtrato kumpara sa iba pang 11 bulwagan ay mahirap makuha. Oo, ang Equus Hall ay handa nang lumago pa sa hinaharap. Masigla ang usapan ng matatandang lalaki sa isa't isa. Tingnan mo, napakagandang mag-asawa ang dalawang iyon. Napakagwapo niya, at napakaganda rin niya. Hindi pa nagtatagal sina Gracie at Severin nang may nagsalita tungkol sa kanila mula sa hindi kalayuan. Agad namang namula si Gracie, sa kapalihim na sinulyapan si Severin. Nadama niya ang lahat ng matamis sa kanyang puso, at naisip niya kung gaano kaganda kung siya at ito ay tunay na mag-asawa. Nakakahiya na ang kanilang relasyon ay lamang ng superior at subordinate. Wala man lang ginawa si Severin kay Gracie sa kabila ng magandang pagkakataon noong nakaraang gabi, at naunawaan niya na mayroon itong kakaibang dalisay na puso. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos nilang mag-almusal, naglakad ulit sina Gracie at Severin pabalik sa villa. Life after prison. Kabanata 580. Sumakay si Severin sa kotse, ngumiti kay Gracie, at sinabi sa kanya. Hindi mo na kailangang iwasan ako. Bago ako umalis, dapat kong ipaalala sa iyo muli na kahit ayos lang na tawagin mo akong Supreme Leader dito, hindi mo ako dapat tatawagan ng ganyan kapag pumunta ka sa Brookborn. Total, walang nakakakilala sa akin dito sa Brookton, pero ayokong malaman ng mga magulang ko o ng asawa ko ang pagkatao ko. Isaisip ko yan. Gwapo na lang ang itatawag ko sa'yo. Tama na yan, di ba? Ngumiti si Gracie. Medyo kakaiba ang ekspresyon ng mukha ni Severin nang marinig ang pagtawag nito sa kanya dahil naalala niya si Sheila na madalas na tinatawag siyang ang gwapo kong si Severin. Tuwing magkikita sila. Ayon sa gusto mo.
Ngumiti ng pilit si Severin at umalis na. Hindi napigilan ni Gracie ang mapabuntong hininga habang pinagmamasdan ang sasakyan ni Severin na umaalis sa kanyang paningin. Walang tigil ang pagmamaneho ni Severin at tuluyang nakarating sa lupol ng madilim na ang kalangitan. Nagkaroon ng malaking bundok sa timog ng lupol na nagpahinto sa lahat upang tumingin, at bagamat medyo maliit na lugar ang lupol, mayroon itong siksik na espiritual na enerhiya na nagbunga ng malaking bilang ng mga practitioner sa lungsod. Pagkadating ni Severin, ipinarada niya ang sasakyan at nag-book ng hotel. Pagkatapos ng kanyang hapunan, nagpasya siyang maglibot at mamasyal. Hindi nagtagal ay nadatnan niya ang kanyang sarili na dumating sa isang plaza, kung saan gusto niyang bumili ng isang tasa ng kape. Biglang bumagsak sa lupa ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa hindi kalayuan, habang ang isang babae na nasa 20 anyos ay sumigaw dahil sa takot. Tatay, anong nangyari? Tatay, ayos ka lang ba? Ilang bodyguards agad na tulala na nakatayo doon na hindi alam ang gagawin. Sumulyap si Severin sa kanilang direksyon, lumakad, at sinabi sa kanila. Hayaan mo akong tingnan. Mukhang ito ay isang pagdurugo ng cerebral, ngunit makakatulong ako na gamutin ito. Kayo. Kaya mo bang gamutin ang tatay ko? Namula ang mga mata ng babae habang walang magawang tumingin kay Severin. Magtiwala ka, miss, nasa ligtas na mga kamay siya. Bahagyang ngumiti si Severin at tumingkayad. Gayunpaman, ang mayamang lalaking nakasuot ng puting suit na nakatayo sa tabi niya ay humawak sa balikat ni Severin at sinabing, Sino ka at saan ka nanggaling? Ito ang pinuno ng Wellers, na isang first-tier na pamilya sa lupol. Kakayanin mo ba ang mga kahihinatnan kung may mangyari? Pagkatapos magsalita, hinikayat niya ang babaeng nasa tabi niya. Hindi mo nga siya kilala, Rory. At huwag mong kakalimutan na maraming naging kaaway ang pamilya mo. Sa tingin mo ba tama na hayaan mo siyang gamutin ang tatay mo? Paano kung ang tatay mo na lang ang patayin ng lalaking ito? Sa tingin ko, mas mabuti na ipadala mo siya sa pinakamalapit na ospital. Nang marinig iyon ni Rory, umasim agad ang ekspresyon niya at tinanong niya si Severin. Sino ka? Doktor ka ba? May lisensya ka bang medikal? Tumangala si Severin sa kanya at sinabing, Importante ba yan sa ngayon, miss? Mamamatay ang tatay mo kapag hindi naagapan sa loob ng 5 minuto. Sigurado ka bang madadala mo siya sa ospital sa loob ng 5 minuto at ipagamot ka agad sa doktor? Jeez. Agad namang sabi ng lalaking nakasot. Walang lisensya ang lalaking ito para mag-practice ng medisina. Sigurado ako. Para sa alam ating lahat, baka nagmamarunong lang siya. Tumingin si Rory kay Severin at seryosong sabi. Pag-isipan mong mabuti, Ginoo. Mawawalan ka ng buhay kapag hindi mo siya mapagaling.